Ako si Xu King, isang mahirap na inang nag-iisa. Pero nagpapanggap akong isang sosyal na dalaga at naging nobya ni Zhu Jingxing, ang panganay na anak ng pamilyang Zhu. Ngayong bisperas ng bagong taon, kasama ko siyang makikipagkita sa mga magulang niya. Kapag nakapasa ako sa pagsubok ng pamilya niya at matagumpay na nakapagpakasal sa kanya, makukuha ko ang 5 milyong pisong dote para mailigtas ang anak kong babae. Hoy, Tol. Kuya, nagulat ako. Ano? Sa wakas, umuwi ka rin. Narinig ko kasi kay mama at papa na nagkagusto ka na rin sa wakas at magdadala ka ng nobya sa bahay ngayong taon. Ito ang pinakamalaking sorpresa ng pamilya natin ngayong taon, kaya dapat umuwi ako para makilala ang magiging ate ko. Yung boses na iyon, Sige na, ipapakilala ko sa'yo. Ito ang magiging ate mo. Ching He. Ito ang bunso kong kapatid, si Jo Wang. ang kapatid ng kasintahan ko ngayon, ay ang dati kong nobyo. Nahiwalay na kami ng 7 taon, ang tunay na ama ng anak ko. Zhu Wang. Dahan-dahan. Congratulations, kaklase. Sa wakas, nahuli mo rin ang campus heartthrob. Paano mo pananagutan to? Zhu Wang. Sa hinaharap, mamahalin kita ng sobra. Talagang isang malaking sorpresa. Eight. Mukha kang katulad ng ex-girlfriend ko. Ex-girlfriend mo? Sa mundo, marami talagang magkakahawig ang mukha. Pero si Ginseng ang first love ko. First love. Galing si Ching He sa pamilyang edukado. Propesor ang tatay niya sa universidad. Lumaki siya sa ibang bansa. Magkatugma ang personalidad namin. Kaya naging kami agad. Hiwalay na kami ng 7 taon. Sa ugali ni Zhu Wang ngayon, tiyak na ibubunyag niya ang peking pagkatao ko. Ah, galing pala sa ibang bansa ang ate kong sosyal. Pero alam na alam ko na ang ex-girlfriend ko ay isang mahirap na estudyante. Noon, 1 piso, hinahati pa niya sa 2. Palagi kong naririnig na binabanggit mo ang ex-girlfriend mo. Mahal na mahal mo siya. Mahal. Gusto ko siyang patayin at lamunin ang laman niya. Gusto ko siyang patayin at lamunin ang laman niya. Baby, kung malaman ni Daddy na ikaw ay nabuntis ko, siguradong sobrang saya niya. Ginoong Zhao, yung girlfriend mong taga-squatter, kung sakaling mabuntis, papakasalan mo ba siya? Hindi. Kung mabuntis, ipapa-abort. Kahit ipanganak, papatayin. Zhu Wang, noon, malinaw naman na, ikaw ang unang nanloko sa akin. Ikaw pa ang galit sa akin. Sa mahabang panahon, palagi kitang naririnig na binabanggit siya. Mukhang hindi naman galit ang dating. Ginagawa ko lang ito, para laging maalala. Tapos na ang video, kumusta? Magaling ba akong magpanggap na bastos? Ang galing ng pag-arte mo, Ginoong Zhao. Pero, bakit mo kailangan kunan ng video ito? Dahil sa kuya ko, nakakilala siya ng babaeng mahirap ang buhay, nagkaroon sila ng relasyon, pinaghiwalay sila ng mga magulang namin, halos mamatay pa sa lungkot. Iyon ang dapat pag-ingatan, kailangan mag-ingat. Pero mayong may video na ako, siguradong hindi na ako, pipilitin ng mga magulang ko na hiwalayan si King He. Ang galing ng plano mo, Ginoong Zhao. Hiwalayan na lang natin. Huwag mo na akong hanapin. Hindi na tayo magkikita pa sa buhay na ito. Kuya, hindi mo alam. Yung ex-girlfriend kong mahirap, nang maakit niya ako. Nang magsawa siya. Bigla na lang akong iniwan at nawala. Ginagawa ko ito, para laging maalala. Huwag kalimutan ang nakakahiyang nakaraan.
Tapos na yon. Ayaw ko ng pag-usapan. Malapit na sigurong dumating sina mama at papa. Kuya, sunduin na natin sila. Ate, medyo natanggal ang makeup mo. Maganda sigurong pumunta ka sa banyo. Para mag-ayos. Sunduin muna natin sina mama at papa. Ganoon ako kamuhi ni Zuwang. Siguradong sasabihin niya sa mga magulang niya ang totoo tungkol sa akin. Kapag nalaman nila ang totoo, wala na ang lahat. Pero kung aalis ako ngayon, paano na si Juan Juan? Nanay. Juan Juan, Nanay, kaninang umaga natuto ako at ng mga nurse na magluto ng dumpling. Sa gabi sa New Year's Eve dinner, sana makasama ka namin. Hindi, kung mabuntis, ipapa-abort. Kahit ipanganak, papatayin. ang pag-iral ni Juan Juan ay hindi dapat malaman ng pamilya Zhu, lalo na ni Zuwang, hindi dapat malaman. CJ, hintayin mo ako. Narinig niya lahat. Ang tagal nating hindi nakita. Ex-girlfriend. Mukhang wala siyang narinig. Bitawan mo ako. Bitawan mo. 7 taon na ang nakalipas. Bigla ka na lang nawala ng walang paalam. Alam mo ba kung gaano ako naghahanap sa'yo sa mga nakaraang taon? Hinahanap ako. Anong biro ba yan, Ginoong Zhu? Su King, noon, ikaw ang nagpumilit. Ikaw ang nanligaw sa akin. Tapos nang sawa ka na sa akin. Walang awa-awang. Nakipaghiwalay at naglaho. Alam mo ba kung gaano ako kasuklam-suklam sa'yo? Iniwan mo ako nitong 7 taon. Wala ka bang paliwanag sa akin? Zhu Wang. Tapos na ang lahat sa atin. Girlfriend na ako ngayon ng kuya mo. Noong tayo'y naghiwalay, hindi ako pumayag. Hiwalayan mo agad si Zhu Jingsing. Maupo muna kayo. Jinghe, baka nasa katabing CR. Titingnan ko. CJ. Sumama ka sa kuya ko, dahil ang gusto mong magpakasal sa mayaman, di ba? Ex-girlfriend kita. Kung malaman ng mga magulang ko at ng kuya ko, sa tingin mo makakapasok ka pa sa pamilya Zhu. Ano ba talaga ang gusto mo? Hiwalayan mo ang kuya ko. At hindi kita isusumbong. Noon, ayaw mo kay Juan Juan. Bakit ngayon, kinukuha mo pa ang pagkakataon niyang mabuhay? Kung hindi ako makakapagpakasal sa kanya, kung hindi ko maililigtas si Juan Juan, mas gugustuhin ko pang mamatay. Ganoon ba kalaki ang pagmamahal mo sa kanya? Ang taong pinakamahal mo noon ay ako. Jinghe, tapos ka na ba? Zuwang, nababaliw ka na ba? Bitawan mo ako. Halikan mo ako. Pakakawalan kita. Sa tingin ko, ayaw mong makita tayo ni kuya na ganito kalapit, di ba? Niloloko lang kita. Xiaowang. Anong ginagawa mo rito? Nag-click agad kami ni ate. Pasok, syempre, para magtanong lang kung kailangan nyo ng tulong. 8. Nakalat ang lipstick mo. Nandito na si nanay at tatay. Labas na tayo. Tatay, nanay. Ito si Jinghe. Ang kanyang ama ay isang propesor na nagtuturo sa Paris Institute of Architectural Design. Lumaki siya sa ibang bansa. Kakauwi lang niya. Kumusta po kayo, tito at tita? Maligayang bagong taon.
Sa Paris ka pala lumaki. Noong Hunyo ngayong taon, nagbakasyon kami ng tito mo doon. Naalala ko noon, may isang sikat na exhibit ng mga painting. Talagang hindi ko makakalimutan. Baka po nagkamali kayo ng naalala, tita. Siguro po Mayo kayo pumunta. Kasi sarado na iyon noong Hunyo. Oo nga, pagtanda kasi, madaling makalimot. Nakahanap na si Jinxing ng makakasama habang buhay. Nawala na rin ang isang alalahanin namin. Nga, Tingnan mo ang kuya mo at ang asawa niya. Ikaw naman, maghanap ka na rin. Ngayong bagong taon, kung may dalawa kaming manugang, ang saya-saya siguro. tama ka dyan. Ma, nagmamadali rin ako. Pero ang pagligaw, kailangan ng diskarte yan. Ako yung nililigawan, wala akong masyadong karanasan. Noong kolehiyo si ate, magaling siyang manligaw. E di, magbahagi ka naman ng mga teknik mo, para matuto ako. Paano mo nalaman? Jinga. Hindi ba sa ibang bansa siya nag-college? Posibleng mas liberal sa ibang bansa, kaya nagkamali ang second young master, na ako rin ay ganoon. Pero sinabi ko na kanina, Jinsing ang una kong naging boyfriend. Noong nag-college ako, wala akong naging boyfriend. Kaya, wala rin akong experience na maibahagi sa iyo. Su Jinxing ang una mong naging boyfriend. Ano ako? Ano ang problema? Nagugutom ako. Sumasakit ang tiyan ko. Araw-araw wala kang disiplina. Sige, lahat ng pagkain ay nandito na. Kain muna tayo. Halika. Ikaw, ang batang ito. Hindi man lang nagpaalam. Jinghe, bukas ay unang araw ng bagong taon. Mga bisita ay pupunta sa bahay. Siguradong puntahan mo. CJ, Ang mga magulang ay napahanga sa pagganap mo ngayon. Ito ang napag-usapan natin dati, ang cooperation agreement. Ang halaga ay 5 milyon. Nasign ko na, basahin mo. tama, ako at Su Jinxing ay hindi tunay na magkasintahan. Ayaw niya sa arranged business marriage. Kailangan niya ng socialite para makipagtulungan. Para sa mga magulang, at nang malaman ko ang balita, ako ay nagpanggap na socialite para lumapit sa kanya. Zeu, magandang pakikipagtulungan. Magandang pakikipagtulungan. Kamusta? Maayos ba? Maayos at hindi maayos. Yan. Umuwi ka na ngayon at mag-impact. Lalabas tayo ngayong gabi. Sa lungsod na ito. Bakit bigla ang aalis? Biglaan ang pangyayari. Nagbago ang sitwasyon. Ang taxi ko ay nandito na. Pag-uusapan natin mamaya. Pasensya na. Nasakay ako sa wrong car. Pakikuha ako. Suking, ngayon, napakagaling mong magpanggap. Noong mga panahon, ipinakita mo ang pagmamahal sa akin. Iyon din ba ay panggap lang? Sa pagpapanggap, wala kang katapat. Ano ang ibig sabihin? Talagang iniisip mo, sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang ama na propesor at pagpapanggap bilang socialite, hindi ka maaaring mahalata. Ang mga tao sa mayayamang pamilya, nakakakita ng maraming karanasan sa lipunan, hindi simpleng pagmememorya ng ilang salita ng socialite, ang sapat para makalusot. Kumpara sa kahihiyan pagkatapos mahalata.
Ngayon agad na humiwalay kay Zhu Jingxing. Maaari mong mapanatili ang dignidad. Dignidad, ito ang bagay na pinahahalagahan lang ng inyong mataas na lipunan. Humihingi ng paumanhin sa akin. Ganyan ba kahirap? Kapag sinabi mo sa akin na nagsisisi ka sa pag-iwan mo sa akin noon, tiyak na patatawarin kita. Hindi ako nagsisisi. Su King. Bukas, huwag kang pumunta sa Zhu family. Ang mga tao na galing sa Zhu family ay mga taong matatalino at bihasa. Ang bata ay may congenital heart disease. Hindi maganda ang kalagayan. Kailangan mabilis na makahanap ng tamang donor para sa heart transplant surgery. Juan. Sorry. Lahat ay kasalanan ng mama. Kung noong mga panahon ang mama ay hindi nagpilit na ipanganak ka, hindi ka magdaranas ng ganitong hirap. Hindi. May paraan. Tiyak na may iba pang paraan. Ang Zhu Wang, hindi ba siya ang tunay na kapatid ng iyong taong pinag-asa? Ang Zhu family ay kilalang pamilya at may malawak na network sa medical circle. Kapag sila ay tumulong, kung malaman niyang anak niya si Huan, ang pagtatago ko sa Zhu family ay mahahalata. Ako at Huan ay hindi makakayanan ang galit ng Zhu family. Kahit man lang bago gumaling si Huan, pagkatapos ng operasyon, hindi dapat malaman nila. Ang mga bagay ay naayos ko na. Tayo pa ba ay aalis? Hindi na aalis. Ako ay mananatili kapag ako ay magpakasal. Sa panganay na lalaki ng Zhu family, ang resources nila ay magagamit ko para iligtas si Huan. Kahit na mabali ang katawan at mawasak, kahit na mapunta sa walang hanggang kapahamakan, ang pinalamuti ng bahay ninyo ngayong taon, ang saya-saya naman. Ikaw ang kay Kuya Jinxing, ang nobyo na si Miss Shu. Pasensya na, mahina ang mata ko. Ngayong bagong taon, Ate Shu, napakasimple at payak ng suot mo. Kanina pa akong akala ay alinman sa mga katulong sa bahay. Siya ay halos maging kasintahan ni Zhu Jingxing, si Chu King na halos ikasal. Ang aming pamilya Zhu ang magiging biyanan na itinuring na katulong. Miss Chu, ang problema ng iyong paningin, kailangang gamutin. Hindi ba't kasama mo ang iyong ama at ang iyong kuya? Pumunta sa aming may bahay, ang pagpupulong ng tsaa para saan? Isang grupo ng mga lalaki, anong saysay nito, mas mabuti pa rito, may masasayang pangyayari. Narinig ko, isang dalagang may pinag-aralan at magandang angkan. Sa panahon ng bagong taon, ang pinakamahalaga ay ang etiketa. Sa unang araw ng bagong taon, ay nagdarasal sa pamamagitan ng tsaa, gumagawa ng tsaa para sa pagbati ng tagsibol. Hindi ko alam kung tayo ngayon, ay may pagkakataon na matikman ito. Ang tsaa ay kakagising lang, hindi pa nahuhabdan, bakit ka umiinom na? Ay naku, wala namang ganoong kahigpitan. Kapag natapos mo na ang mga hakbang na ito, mamamatay na ako sa uhaw. Hindi pa siya natuto ng mga ito. Ito ang unang pagkakataon ko sa pamilya Zhu na magdiwang ng bagong taon. Ang tsaan ng pagbati ng tagsibol. Talagang para, ialay sa mga nakatatanda. Salamat, Miss Chu. Una kong ipinakilala sa lahat. Tita, uminom po kayo ng tsaa. Sa bagong taon, naway maging malusog at payapa kayo, at maging maayos ang lahat. Mabuti.
Miss Shu, hindi maganda ang kalagayan ng pamilya mo. Ano ang ibig sabihin ni Miss Chu? Ang tunay na mga dalagang may pinag-aralan ay palaging hindi gumagawa ng gawaing bahay, pinapahalagahan at inaalagaan. Ngunit sa kamay ni Miss Shu, mayroon palang kalyo. Ito ba ay hindi para sa mahihirap na pamilya? Ang mayroon nito. Sa mga nakaraang taon, gaano ba ang hirap na kanyang dinanas? Mayroon pa, mga taong nasa ibaba, nangangarap siyang maging socialite sa pamamagitan ng training. Magpanggap bilang socialite. Magpakasal sa mayaman, para umangat sa lipunan. Parang, pangarap lang sa araw. Marami talaga, mga nagpapanggap na socialite para makapangasawa ng mayaman. Ang ganitong mga bagay ay karaniwan na. Nga, narinig ko noong nakaraang taon, ang bunso ng pamilya Zhang ay nakapangasawa ng isang nagpapanggap na socialite. Nagkalat ang balita sa buong lungsod. Ang dignidad ng pamilya Zhang ay nawala. MS, Shu, hindi ba siya ay isa sa mga ganito? Ang tatay ko ay professor sa architecture. Pero sa edukasyon, may malaking kontribusyon din siya. Simula bata pa, tinuruan niya ako. Ano man ang estado o posisyon, mahal o mababa, ay mga paghuhusga ng mga taong mababaw. Huwag magpakita ng kawalan ng respeto dahil sa mga taong mailimitadong pangunawa. At maging walang modo. Ano? Sa modernong lipunan, pantay-pantay ang mga tao. Ang paghahati ng mga tao sa mga antas ay nakakapinsalang tradisyon. Ang mga kalyo sa aking mga kamay ay galing sa aking pang-araw-araw na pagsusulat at pagtugtog ng instrumento. Ang tunay na socialite ay hindi mga taong walang laman ang utak at mga taong hindi marunong gumawa. Sinasalita mo ako, gigilitan ko ang bibig mo. Ito, Ay, pasensya na. Ms. Chu, hindi ko inakala na bukod sa pagiging mapagmataas, medyo bulag pa ang mata mo. Ikaw, ang cute mo. MS, Chu, mapanlait ang mga salita, mapagmataas. Ang pamilya Chu, ganito ba ang pagpapalaki sa anak? HMP. Buti na lang hindi pumayag ang Jingxing, napakasal sa iyo. Tita, ako, Qinghe. Lumapit ka. Ipakita mo ang kamay mo. tita. Ano po ito? Regalo para sa magiging asawa ng anak ko. Hanggang dito na lang muna ang saan natin ngayon. Magkita-kita na lang tayo sa susunod. Nga, mayroon ka ng napakagandang manugang. Sa susunod na magkita-kita kami, mga magkakabarkada, dapat isama mo siya. Sige, usapang tapos na yan. CJ. Paalam na po, mga tita. Ingat po kayo. Nasa ibang bansa ang mga magulang mo. Walang tao sa bahay nyo ngayong bagong taon, di ba? Ang lungkot kung mag-isa ka lang uuwi. Bakit hindi na lang? Dito ka na tumira sa amin. Ma, hindi pa naman siya formal na napapasok sa pamilya natin. At saka, ginagamit ko na ang lahat ng kwarto para sa bisita. Wala na tayong bakanting kwarto sa ngayon. Ano ba ang sinasabi mo, anak? Nagkasundo na kayo, manugang na siya ng pamilya natin. Kung walang kwarto, tumira ka na lang sa kwarto ng kuya mo. Hindi pwede. Bakit naman hindi pwede? Alam mo ba, na siya talaga ay akin. Tita. Sige, maabala na lang po ako. Hindi naman. Kahit na nagkasundo na kayo, baka hindi pa makalimot si Jinxeng sa babaeng yun. Kailangang bilisin para magkaanak agad si Qinghe. Biglaan ang nangyari. Siguro naman, hindi magagalit si Zhu Jingxing. Ngayon, si Kires Zhu ay tuluyan ng tumanggap sa akin. Pero itong mamahaling bracelet na ito, mas mabuti pa ring ibalik sa kanya. Zhu Jingxing, ano nang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Zhu Wang, nababaliw ka ba? Kwarto ito ng kuya mo. Alam kong kaninong kwarto ito. Mula nung bata pa ako. Sobrang bait sa akin ng kuya ko. Ano man ang gusto ko, ibinibigay niya sa akin. Kasama ng
kwartong ito. Kini, alam mo ba? Sobrang miss na miss kita. Hiwalay na tayo. Hindi tayo hiwalay. Hindi ako pumayag. Kaya boyfriend mo pa rin ako. Ayaw mong i-cancel ang engagement sa kuya ko. Dahil gusto mong kaming magkapatid, ang mag-alaga sa'yo. Zhu Wang. Yung kuya kong tong walang imig. Ano ba nang meron siya? Alam ba niya kung paano ka mapapasaya? Napapasaya niya ako sa lahat ng bagay. Mas mabuti siya sa lahat kaysa sa iyo. Ganoon ba? Mukhang nakalimutan mo na kung gaano ako kabuti. Ipapaalala ko sa iyo ngayon. Mukhang malapit nang maluto ang kanin. Nga po, maam. Nag-aalala ka pa na baka hindi gusto ng panganay na Ginoo si Iritsu. Sa totoo lang po, napaka-sweet nilang dalawa. Mukhang kailangan ng asikasuhin ang kasal nila. Tama po. Maria! Anong ginagawa ninyo? Nandito ka pala. Sinong nasa loob? Sa loob. Tita, ano to? Dumaan lang ako kanina, at may narinig akong malakas na ingay sa loob ng kwarto. Wala namang problema, di ba? Kasi kanina, pagkatapos kong maligo, muntik na akong mahulog sa paglabas. Kaya medyo maingay. Pasensya na po, tita. Hindi ko akalain na naistorbo ko kayo. Basta okay ka lang. Okay lang po. Medyo manipis kasi yung pajama ko. Kaya, tinignan ko lang kung mayroon dito, makapal na damit na pwede kong isuot. Dito sa aparador, puro damit ni Jinxeng ang laman. Hayaan mo si Jinxeng ang maghanap para sa'yo. Sige na, Maria, gabi na. Uwi na kayo at magpahinga. Sige. Bukas, papabili kita kay Tita Wang ng ilang damit na sakto sa'yo. CJ, Tumira ka lang ng maayos dito. Sakto, maraming trabaho sa kumpanya. Ngayong mga araw, mamayang gabi, sa study room ako magtatrabaho. Magpahinga ka ng maaga. Ah, ganito pala ang trip mo ngayon? Gusto mo na pala ng ganitong klaseng laruan? na. Kaya ikaw, second young master. Sulitin mo ng mabuti. Magandang umaga po, Ma Pa. Oo, nakikita ko. Joang, yung pamumula sa mukha mo, anong nangyari? Kagabi, habang natutulog ako, biglang may sumulpot na pusang gala. Baka nahumaling sa kagandahan ko. Hinawakan ng mukha ko at kinagat. Kaya ganito na ngayong umaga. Yung pasanggala na yon, ang paraan ng panggugulo, ay medyo kakaiba pala ah. Pusang gala kasi eh. Ang galaw ay medyo magaslaw talaga. Hindi mo man lang iningatan ang sarili mo. Ate Wang, kunin mo ang ointment. Mamaya, pairan mo ang binata. Opo, ginang. Ate Wang, mauna ka na, ako na ang bahala. CJ. Pahiran mo ako.
Nagkasugat lang naman ang mukha ng binata. Nasira na rin ba ang kamay niya? Ang lamig naman ng ate. Pupunta na lang ako kay kuya para siya ang magpahid. Ikaw, Ako na ang magpahid. Okay lang, ihipan ko, mawawala ang sakit. Su King. Pinapatawad kita sa pag-alis mo nang walang paalam. Basta mula ngayon, mabuti ka lang sa akin. Pwede ba? Maagang maaga pa. Ano na pinagkakaguluhan ng binata? Bibigyan kita ng 2 araw. Ikaw ang makipaghiwalay kay Zhu Jingxing at kanselahin ang kasunduan. Kung hindi, ako ang magsasabi. Pinilit ka talaga niyang ikaw ang mag-initiate ng pagpapawalang bisa ng kasunduan. Hindi. Anong karapatan ni Zhuang? Ang pakikipagtulungan mo sa kanyang kuya ay para lang mapagamot ang kanyang tunay na anak. Kung magpapawalang bisa ka ngayon, matitigil ang pakikipagtulungan. Paano na ang susunod na paggamot ni Juan Juan? Para sa heart transplant surgery ni Juan Juan. Hindi ako makikipag-terminate ng kontrata kay Zhu Jingxing. Su King, noon, ikaw, ang nagpumilit at nanligaw sa akin. Tapos nang sawa ka na sa akin. Walang awa kang nakipaghiwalay at naglaho. Alam mo ba kung gaano ako kasuklam-suklam sa'yo sa mga taong ito? Ang dahilan kung bakit ako'y pinipilit ni Zhuang ay dahil lang noon ko siya iniwan. Kaya gusto niyang maghiganti sa akin para lang makaganti. Hello, tita. Tita, bigla niyo po akong pinatawag dito. May kailangan po ba? Chinghe, Tara, umupo ka. Chinghe, alam mo ba kung anong klaseng babae ang gusto ni Zhuang? Tita, parang may nalalaman po kayo. Ako. 27 taon na si Zhuang. Hindi na siya bata. Sa mga nakaraang taon, puro trabaho lang ang inatupag niya. Wala man lang siyang kasintahan. Ikaw ang manugang niya. At maganda rin ang panlasa mo. Pwede mo ba siyang tulungan na maghanap? Ah, ganun pala. Para pala maghanap ng mapapangasawa si Zhuang. Ito, mga babaeng may edad na katulad ni Zhuang mula sa kilalang pamilya. Tingnan mo. Baby, may 1 araw ka pa. Hindi ko pwedeng itigil ang kontrata. Ito ang magandang pagkakataon para mawala ang atensyon niya. At wala na siyang oras para guluhin ako. Huwag po kayong mag-alala, tita. Ako na ang bahala dito. Ayos, salamat. Tita, darating ba si Kuya Zhuang ngayon? Totoo ba yon? Oo, darating siya. Makikita mo siya mamaya. Chinghe, tawagan mo si Zhuang at sabihin mong pumunta siya rito.
Tandaan mo, huwag mong sasabihin sa kanya na ipinakilala kita sa kanya para mag-date. Tita, ako, Kayong mga kabataan, marami kayong mapag-uusapan. Mamaya, ikaw ang magiging tulay sa pagitan nila. Sikapin mong mapalapit sila sa isa't isa. Uuwi na ako, at maghihintay ako ng magandang balita mula sa'yo. Mauna na ako. Bakit hindi pa kinakansela ni Xu Qinghe ang kasal? Ano ba talaga ang gusto niya? Kaifu Hotel, pwede ka bang pumunta rito? Mukhang si Xu Qinghe ay nakapag-isip-isip na. Iiyak-iyak pa to para makipagbalikan sa akin. Suking, ikaw ang nakipaghiwalay sa akin noon. 7 taon kitang hinanap ng walang tigil. Kung ngayon ay hindi ka iyak at magbibigay ng garantiya sa akin, hindi kita patatawarin. Sa wakas, nagbago na ang isip mo. Paano mo ako mapapatawad? Kuya Suwang, ako ang napag-ugnong kadate mo para ngayon. Ano? Pakikipag-date. Pinatawag mo ako dito para maghanap ng mapapangasawa para sa akin. Kuya Suwang, si nanay mo ang nag-ayos ng pagpapakilala natin. Pero salamat pa rin. Ed King, siya ang nagrekomenda sa akin kay nanay mo. Ito ba ang babaeng ipinakilala mo para sa akin? Ito si, anak na babae ng pamilya Lin. Lin Xiaoyu, graduate ng prestihiyosong paaralan. 3 taon ang agwat ng edad nyo. Bagay na bagay. Hindi ko inaasahan, Manang. Hindi lang magaling umarte. Magaling ka rin palang mag-ayos ng pag-aasawa. Manang, alam mo ba kung anong klaseng babae? Ang gusto ko, ganito ka ba kabilis maghanap ng kapareha para sa akin? Kuya Suwang, ang ugali ko ba o ang itsura ko ang hindi umaayon? Sa mga kondisyon mo, anong klaseng babae ang gusto mo? Ang itsura, maaari kong baguhin ayon sa gusto mo. Ang ugali, maaari ko ring baguhin ayon sa gusto mo. Ang itsura, basta maayos tingnan. Ang ugali gusto ko, yung malamig at tahimik sa harap ng iba. Pero bastos at mailap sa likod. Yung tipong nakakainis ng walang bayad. Ang hinihingi mo, sobrang hirap naman yata. Ganyan ang dating nobya ko. Mana, kung pakikialaman mo ang pag-aasawa ko, dapat hanggang dulo. Mula ngayon, hanapan mo ako ng ganyang klaseng babae. Kuya Suwang. Ed King. Si Kuya Suwang ba ay ayaw sa katulad kong klaseng babae? Mabuti ka. Narinig ko na si Kuya Suwang ay may dating nobya, kaklase niya, isang mahirap na estudyante. Noon, sinubukan niyang lahat para maabot si Kuya Suwang. Pero parang nalaman niya na malaki ang agwat ng estado niya kay Kuya Suwang. Kaya nahiya siya, kaya tumakas na lang siya. Yun pala, noong mga panahong iyon ako, hindi lang sa mata ni Zhuang, ay isang murang laruan, kundi sa mga taong ito, ang mga bantog na babae sa Jingzhou, ay isang katatawanan. Ano ba tong kahibang ang hinihingi? Sa tingin ko, sinasadya lang niyang hirapan ka. Natatakot ako, paano kung siya? Ganito na lang, bigyan mo muna siya ng ipapakilala para mag-date, para pansamantala lang. Kapag nakaraos ka na sa 3 buwang ito, yung kontrata mo at ng kuya niya, ay matatapos na rin. Magagamot na rin si Juan Huan. Papauwi na kami ni Juan Huan. Pag-uusapan natin yan pagdating ko. Ngayon, nag-ayos ako ng pakikipag-date para kay Zhuang. Ang napili ay ang anak na babae ng pamilya Lin. Pag-uwi mo, tanungin mo siya kung ano ang pakiramdam niya. Ang pamilya Zhou ngayon ay hindi na nangangailangan ng marriage of convenience. Bilang panganay ng pamilya Zhou, natural na aalagaan ko ang dignidad ng pamilya Zhou. Si Zhou Wang may sarili siyang
Kalayaang pumili. Tama na. Gaano na ba katanda ang kapatid mo? Wala pa rin balita. Kung ayaw mong asikasuhin, huwag na. Nian. Para. Nian. Niyan. Nian. Nagkakamali na naman ba ako ng pagkakita? Ninang, kilala mo ba yung Chong yun? Hindi. Tara na. Uwi na tayo sa bahay, Ninang. Hanapin natin si Mama. Tara na. Ginoo, dahan-dahan lang po. Dahan-dahan. Huwag mo akong aalala yan. Kuya. Anong nangyari? Hindi umiinom ng alak si kuya. Bakit ngayon, ganyan na siya kalasing? Hindi ko rin alam. Kanina, sabi ng driver, sa daan, may nakita siyang babae, tapos bumaba siya para hanapin. Pero hindi niya nakita. Tapos ganyan na siya. Babae. Anong babae? Nian. Ate Wang. Samahan niyo si Dashoy sa loob para magpahinga. Tara na. Dahan-dahan. Nanay, yung sinabi ni kuya kanina na yan, ito ba yung kuya kong tahimik na nasa puso niya nitong mga nakaraang taon, na puting liwanag ng buwan? Anong puting liwanag ng buwan? Isang masamang kapalaran lang yun. Binabalaan kita ha. Huwag mong banggitin yan, sa harap ng hipag mo. Aakyat ako para tingnan si kuya mo. Napaka-proud ni Xu Qinghe. Kung malaman niya na sa puso ni Zhu Jinxing may puting liwanag ng buwan, tiyak na makikipaghiwalay agad siya. Nian, lumipas na ang lahat ng matagal na. Kung hindi mo talaga siya malimutan, bakit hindi mo subukang bigyan ang isa't isa ng pagkakataon? Siya at ako, hindi pwede. At saka, pagkalipas ng maraming taon, baka naman sa tabi niya, may ibang babae na. Tama na. Isang lalaki lang yan. Okay lang ako. Umuwi ka na sa Zeus. Kung gabi na, maghihinala sila. Xu Qinghe. Narinig mo na ba ang kasabihang ito na ang langit ay may mabuting pag-ikot? Bakit? Naranasan mo na ang karma mo? Noong nakaraan, ang taong walang puso at walang pagmamahal ang nag-iwan sa kasintahan. Hindi ako yon. Anong karma ang darating sa akin? Ano ang kinalaman ko sa yon? Narinig mo ba ang kasabihan na ang manloloko, lolokohin din? 8. Alam mo ba na noong nakaraan, ang kuya ko ay may kasintahan na mahal niya hanggang sa kamatayan? Noong nakaraan, sila ay napilitang maghiwalay. Ang kuya ko nitong mga taon ay patuloy na naghahanap sa babae. Para sa yon, hindi niya alintana ang pagtanggi sa kasal ng pamilya Chu. At ikaw ay siya lamang kasangkapan para tanggihan ang kasal. Ikaw ba ngayon ay sobrang nalulungkot, sobrang nagsisisi na noong nakaraan ay iniwan mo ako? Ang sinabi mo, hindi ba iyon noon? Bakit nakalimutan mo na? Alam ko na simula pa lang, ako ay buong pusong tinanggap na ginamit niya, kahit ano ang mangyari, hindi ako iiwan sa kanya. Xu Qinghe. Bakit ngayon ay sobrang pag-isip ng pag-ibig, tunay na buong puso na maging kasangkapan? Gusto ko, masaya ako, hindi ba pwede? Talagang ginawa mo ang mga sinabi ko noong nakaraan bilang hangin sa tainga. Ikaw ay tunay na nagmamahal sa Zhu Jinxing. Kung alam niya na ikaw ay isang peke na socialite. At isa pang, dating kasintahan na nag-iwan sa akin. Sa tingin mo,
Gusto pa niya, ang friends mo. Su King, ang pasensya ko, ay nauubos na talaga. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Pero dati, tinulungan niya ako. Bakit ngayon? Gustong ilantad ako. Zhu Wang King. Nandito ka na. Hello po. Kanina, bakit nandito kayong dalawa, magkapatid? Nagkita lang kami at nag-usap ng sandali. Ano po ito? Sabaw para sa pagkalasing. Kanina, nag-inuman ang company ni Jinxing. Nalasing siya. Pinagawa ko ng sabaw para sa pagkalasing para sa kanya. Pero ang problema ay hindi niya kinain kahit isang subo. Kahit ano ang gusto ni Zhu Wang, ang importante ay panatilihin ang suporta ng mother ni Zhu at Jinxing. Ako na ang gagawa. Alam ko kung paano gumawa ng sabaw para sa pagkalasing, na mas madaling kainin. Pagkatapos kong gumawa, ibibigay ko sa kanya. Sige, salamat. Walang problema. Ito ang recipe na tinuro sa akin ni Nyan Yan. Sana makatulong. Zeu, gumawa ako ng sabaw para sa pagkalasing. Subukan mo, mas magiging komportable ka bukas. Salamat. Sino ang gumawa ng sopas na ito? Ako po ang nagluto. Ang sopas na ito, may problema ba? Karaniwan, hindi naman gagawin ng kahit sino. Nalagyan ito ng mangga at suha. Sino ang nagturo sa'yo ng recipe na ito? Sinabi sa akin ng matalik kong kaibigan. Ang kaibigan mo? Ano ang pangalan niya? Siya. Nagpapanggap ako bilang isang sosyal na babae. Dito sa pamilya Zhu, parang naglalakad sa manipis na yelo. Kapag nahalata ang totoo kong pagkatao, hindi ko dapat idamay si Nyan Yan sa gulo. Kaibigan ko siya mula sa ibang bansa. Vivian ang pangalan niya. Vivian. Hindi siya. Ang siya na tinutukoy ni Zhu Jinxing. Baka siya nga ang liwanag sa buhay niya sa loob ng maraming taon. Ginoong Zhao. Uminom muna kayo nito para sa pagkalasing. CJ. Chinghe, talaga namang karapat-dapat sa isang pamilyang may pinag-aralan, mabait at maunawain, at magaling pa sa mga gawain. Kapag si Jinxing ay kasama siya, tiyak na makakalimutan niya ang babaeng iyon noon. Mukhang kailangan na silang ikasal agad. Hay nako, anak, anong ginagawa mo rito? Nagulat ako. Umalis ka na. Kagabi, pumunta si Zhu Wang sa kwarto. Gusto mo bang diretsahang sabihin kay Zhu Jinxing na peke akong socialite? Zhu Wang, ano nang nangyayari sa'yo? Su King, ang galing mo talaga. Ngayon, ang mga magulang ko ay iniikot-ikot mo na. Sobrang nasisiyahan sa'yo. Sinisimulan na nilang ihanda ang kasal ninyo ni Zhu Jinxing. Ang kasal. Ano? Hindi ba't yan ang gusto mo? Ngayon, isang hakbang na lang ang pagitan mo sa pagpapakasal kay Zhu Jinxing. At ang tanging hadlang ngayon ay ako, ang bunsong kapatid niya. Ngayon, sa panaginip mo ba, gusto mong takpan ang bibig ko? Ang kapal ng mukha mo, pero ang bibig ko nasa akin yan. Paano mo matatakpan? Alam mo ba? Zhu Wang Jage. Gago. Kuya Zhu Wang. Mathlin. Anong ginagawa mo rito sa bahay ng Zhu?
Kuya Zhu Wang, inimbita ako ni tita para bumisita rito. Kayo muna ang mag-usap. Maghahanda muna ako ng tsaa at merienda. Kagabi, marami rin akong nainom. Pasensya na, ate. Pwede bang magpagawa rin ako ng sabaw para sa hangover? Kung hindi, baka matakot ako na magsalita ng kung ano-ano. CJ, Salamat, ate. sa pagitan ng bayaw at manugang na babae, dapat ba hindi mag-ingat sa distansya? Bakit ba si Kuya Zhu Wang ay napakalapit sa manugang na ito? King, pakiabot naman ng sabaw. Zhu Wang, ako na ang magpapakain sa'yo. Alisin mo yan, ayaw ko nang uminom. Bakit ang aga-aga? Galit na galit ka? Kagabi, ang dami mong ininom. Bakit di ka pa natulog ng mahaba? Kanina, pumunta sa akin si mama. Gusto niyang makipagkita sa tatay mo para pag-usapan ng kasal natin. Kaya, depende na lang kung kailan magiging available ang tito mo. Ito, ang mga impormasyon tungkol sa pamilya Zhu. Kailangan mong kabisaduhin ng mabuti. Bukas, walang dapat magkamali. Huwag kayong mag-alala. Itong mga datos, tiningnan ko na. Hindi naman ganun karami. Talagang kabisado ko na to. Pagdating doon, kayang-kaya kong sabihin ng pabaligtad. Diretso lang. Artista ako. Professional ito. Ito ang inihanda ko para sa'yo. Damit at relos. Ito ang isuot mo bukas. CJ. Ito, kitang-kita, mamahalin to. Patingin nga. Shu Qinghe. Di ba yan ang nobya ng panganay na Zhu? Balita ko, ang mga pamilya Zhu at Su. Bukas magkikita na ang mga magulang. Bakit siya kasama ng ganoong klaseng tao? Halatang galing sa lailayan. Sabi na nga ba, tama ang hinala ko noon. Si Shu Qinghe, nagpapanggap lang na socialite. Noon, ginawa mo akong kaiya-hiya sa pamilya Joe. Ngayon, kailangan kong harapan na ibunyag ang tunay mong pagkatao para mapalayas ka sa pamilya Joe. Halika, Tara, halika. Halika. Sa mga nakaraang taon, nasa ibang bansa ako, nagtrabaho sa akademikong pag-aaral. Ngayon, kung hindi dahil sa pag-uusap tungkol sa pagpapakasal ng dalawang anak, hindi rin ako babalik sa Pilipinas. Ang akademya, iyon ang trabaho, at hangarin mo bilang propesor. Naiintindihan ko iyon, pero ang pagpapakasal ng dalawang anak, kailangan din ng tulong ng mga magulang. Tama. Ang pagtitipon ng dalawang pamilya ay para pag-usapan ng kasal natin. Sisikapin kong ipagpaliban. Kapag ang petsa ay naitalaga, maaari tayong magpakasal muna sa kasal na peke. Isinasaalang-alang ang posibilidad na maaaring makasira sa reputasyon ni MS Shu. Kapag natapos ang kontrata, babayaran ko ng doble ang komisyon bilang kompensasyon. Peke ang kasal, walang tunay na relasyon. Zhu Jingxing, makakataka sa pagpapakasal. Pagkatapos ng kontrata, hindi ko na kailangang mag-alala sa gastos ng paggamot ni Huan Huan. Nanay, sa grupo ngayon, may ilang proyektong internasyonal na nasa kritikal na yugto. Tayo hindi dapat magmadali sa kasal. Ang trabaho, kailan, hindi mahihirapan. Ang pagpapakasal, ang pinakamahalaga sa buhay. Qinghe, ano ang tingin mo? Tita, sa tingin ko, tita. Ang Shu Qinghe ay isang pekeng sosyalita. Huwag kayong maloko niya. Ang lalaki sa harap ninyo ay hindi talaga ang tatay niya. Siya ay aktor na hinir niya. Ano ang sinasabi mo? Anong artista, sir at ma'am? Nakita ko mismo kahapon.
Siya at ang lalaking ito, sa isang coffee shop. Noong panahon, ang lalaking ito, ay suot ng isang taong mababa ang estado. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo. Ito, Hindi inaasahan na Dines Chu. Una ang paggalang sa damit bago ang tao. Ang aking ama ay nahuhumaling sa akademikong pag-aaral. Hindi siya nagbibigay pansin sa pananamit. Ngayon, kung hindi para makita ang mga magulang ng asawa, siya ay palaging kung paano simple. Kung paano darating. tama. Matagal na akong nagtatrabaho sa larangan ng arkitektura. Hindi ako nagmamalasakit. Ang mga panlabas na anyo, anong mga brand ng damit o mga mamahaling relo, hindi ko pinapansin. Hindi inaasahan na pagbalik ko sa bansa. Sa halip, naging sa harap ng ito, sa paningin ng Ines Chu, taong mababa ang estado. Mga magulang ng asawa, ano ang sinasabi mo? Ang ama ng Chinghe ay isang puso, propesor na nag-aaral sa akademiko. Ang pamilya ay simple, kung magpapakita ka ng kawalang galang. Agad kung ipapalabas ka. Tita, hindi ako nagsasabi ng walang basehan. Ang Shu Chinghe, siya ay talagang may problema. Sinabi niya na ang ama niya ay propesor sa universidad. Paano patunayan ang katayuan niya bilang propesor? Bakit ko pa kailangan napatunayan sa isang taong walang kwenta ang pagkakakilanlan ng aking ama? Shu Chinghe, huwag kang magkunwari, hindi mo mapapatunayan iyan. Dahil siya ay, hindi naman talaga isang propesor. Chinghe, ayaw mo ring mapahiya ang iyong ama, kaya kunin mo ang mga bagay na makakapagpatunay sa iyong ama na nagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan. Ipakita mo sa kanya. Malilinaw na ang lahat. Professor Tsu. Professor Tsu, bakit ka nandito? Ito. Ang siyang, si ng KE Group. Siya pala, ay estudyante ng ama ni Chinghe. Ay, Dumaan lang ako, akala ko nagkakamali ako. Marami kang naging estudyante, matagal na ang nakalipas. Tiyak na nakalimutan mo na ako. Ako si Lin Mu. Noong nakaraang taon, pumunta pa ako sa kolehiyo upang bumisita sa inyo. Nakalimutan mo na. Ito ang anak na babae ng propesor. Si Miss Kinghe, di ba? Kumusta po? Ako si Xu King. Pasensya na po talaga. Ang tatay ko po kasi, ang daming nakakasalamuha araw-araw. Ang memorya niya, lalong humihina kaysa dati. Ayos lang po, masaya ako na nakita ko kayong profesor dito sa bansa. Sobrang saya ko talaga. Sana noon pa, naghanda na ako para salubungin kayo. Ikaw si Lin Mu, di ba? Naalala ko na. Naku, ang tagal na nating hindi nagkita. Hindi ko inaasahan na umuwi ka rin pala para dito magtrabaho. Naku, alam mo, abala rin kasi ako sa eskwelahan. Ang daming dumadalaw, talagang napakarami. Kaya hindi ko talaga naalala. Huwag mo sanang ikagalit. Ayos lang po, masaya ako na nakita ko kayo dito. Hindi ako makapaniwala sa tuwa ko. Sige, hindi na kita istorbo. Oh, nga pala. Ito po ang calling card ko. Kung sakaling may kailangan kayo dito sa bansa, kahit anong bagay man yan, sabihin nyo lang sa akin. CJ, o Sij, Professor Xu, aalis na po muna ako. CJ. Ingat po. Hindi pwede. Paano siya naging isang propesor? Isang magandang salusalo ng pamilya, ginulo mo lang. Bilang nakababata sa pamilya Chu, napakawalang galang mo. Simula ngayon, ang pamilya Zhu ay titigil sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa pamilya Chu. Tiyo, hindi ka welcome dito. Lumabas ka na agad. Lumabas ka. Pasensya na po, kami ang may pagkukulang sa pag-aayos ngayon.
Baka pwede nating pumili ng ibang araw para pag-usapan tungkol sa kasal ng dalawang bata. Ganito kasi yon. Yung eskwelahan ko, marami ring responsibilidad. Ang pag-uwi ko sa bansa ngayon, pangunahing layunin ay makilala si Ginseng. Para lang masiguradong napunta ang aking mahal na anak na babae sa tamang tao. Huwag kang mag-alala, siguradong magiging mabuti si Jinx ang kay Chinghe. Itong si King matagal ng independente. At iginagalang ko ang kanyang kagustuhan. Sana'y maging masaya siya sa hinaharap. Abala rin ako sa eskwelahan. Yung usapin ng kasal, ipaubaya ko na lang sa inyo. Baka wala na akong oras para bumalik pa. Sige. Magaling ang pagganap mo ngayon. Ito ang hulog. Ay, salamat. Salamat, Inastsu. Hoy, Inastsu, yung lin mo kanina, dagdag na aktor. Iyon, di ba? Ay, napaka-visionary mo naman. Noong mga sandaling iyon, akala ko mabubuking na tayo. Akala ko, biglang may sumulpot na aktor, at tinanggap lahat ng mga linya natin. Hindi siya dagdag na aktor na pinadala ko. Ha? Hindi. Hindi? Paano siya biglang sumulpot at sumaklolo sa atin? Hoy, Zeo. Hoy, Zuxiao. Kumusta ang acting ko kanina? Lamang na lamang, sa mga profesional na artista, di ba? Nung huling nagyaya ako sa'yo ng inuman, bigla ka na lang hindi sumipot. Ngayon, isang mensahe mo lang, kahit hindi pa tapos ang meeting ko, diretso akong dumating para sagipin ka. Ano ngayon, ang inuman natin ngayong gabi, dapat mo na sigurong ayusin ng maayos para sa King. Salamat. Tama na yan, matagal na tayong magkaibigan, bakit ka pa nahihiya? Hoy, pero, hindi ko talaga maintindihan kung ganito ka naman pala, kamuhian ng ex-girlfriend mo sa mga nakaraang taon, bakit hindi mo na lang ibunyad ang peking socialite identity niya? Bakit mo pa siya tinutulungan na itago ito? Ano ba alam mo? Hindi ko siya tinutulungan para magtago. Ginagawa ko ito para mahuli ko ang kanyang kapintasan. Para sa susunod, unti-unti ko siyang pahirapan. Sige. Matigas lang talaga ang ulo mo. Marami pa akong gawain sa kumpanya. Uwi na muna ako, ha? Pero kahit papaano, ang palabas ngayong araw ay matagumpay nating natapos. Nahirapan ka ngayong araw. Hindi naman. Mastsu, sa susunod kung kailangan mo ulit, tandaan mo, tawagan mo lang ako. Aalis na muna ako. Baka si Zuwang. Ano ba iniisip ko? Palaging naghihiganti si Zuwang. Ginagamit niya lagi ang peking socialite identity ko bilang panakot. Paano niya ako tutulungan ng palihim? Hoy, tita. Chinghe, kami ang kulang sa pag-aasikaso ngayon. Ikaw, ang manugang kong ito, ay talagang tinatanggap ko. Pagdating ng ilang araw, sa selo-salo ng mga mayayaman sa Jingzhou, dumalo ka rin. Ipapahayag ko sa harap ng lahat na ikaw ang magiging manugang ng aming pamilyang Zhou. Sige. Huwag kang aalis, Xu Qinghe. Hindi kita palalampasin. Hoy. Totoo ba yan? Nahanap mo si Xu Qinghe, kaklase mo noong kolehiyo. Sige, alam ko na. Peking bila pala talaga siya. Ang salo-salo sa Jingzhou ay puno ng mga mayaman at maimpluwensya. Makakapanood na tayo ng magandang palabas. Oy, masayang bagong taon, masayang bagong taon. Masayang bagong taon, sana'y mas umunlad pa ang ating pakikipagtulungan ngayong taon. CJ. Ang selo-salo ngayon ay pinagsamang inorganisa ng mga kilalang pamilya sa Jingzhou para sa bagong taon.
Nitong mga nakaraang taon, nasa ibang bansa ka, makikilala mo ngayon ang ilang mga koneksyon na makakatulong sa'yo sa iyong trabaho sa hinaharap. Salamat po, Ginoong Zhu. Ito ba ang nobya ni Ginseng? Talagang halata ang pagiging mula sa pamilyang edukado na dalagang may pinag-aralan. Ang dating niya ay talagang eleganteng at mahinhin at si Ginseng ay talagang magkatugmang magkapareha. Tama. Shu Qinghe. Shu Qinghe, isa ka lang palang pekeng socialite. Ngayon, ipapakita ko sa lahat kung ano talaga ang klase mong tao. Ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat ano ba talaga ang klase ng tao na to. Chu Qing, ano ba ang gusto mong gawin? Paulit-ulit mo siyang inaapi. Dahil sa respeto ko sa mga magulang mo, kaya hindi kita pinapahirapan. Talagang matigas ang ulo mo, hindi kasi suko hanggat hindi mo nakikita ang wakas. Tita, huwag muna kayong mag-alala. Alam niyo po, sa totoo lang, matagal ko nang gusto si Kuya Ginseng. Pumunta ako ngayon para ibunyag ang pekeng pagkatao ni Shu Qinghe. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Peke na socialite. Pek. Akala ko noong huli, nang mapahiya si Ms. Chu at mapalaya sa private room, nang tiyahin. Matututo na siyang magpigil ng bibig. Hindi ko inaasahang mabilis niyang makakalimutan ang leksyon noon. Ikaw. HMPH. Noong huli, hindi ko talaga inakala na ang galing-galing mo pala. Nakahanap ka pa ng tulong ni Mr. Lin para magpanggap. Pero, alam na alam ng mga kaklase mo noon kung anong klaseng tao ka talaga. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Shu Qinghe, tumigil ka na sa pagpapanggap. May inihanda akong sorpresa para sa'yo. Pasok ka na. Matandang kaklase. Ang tagal nating hindi nakita. Hindi ko inakala. Ikaw, isang mahirap na estudyante, ay naghahangad pa na magkunwari bilang socialite para makapasok sa mayamang pamilya. Faking socialite. Ano ang nangyayari? Miss, hindi ko talaga kilala. Sa harap ng maraming tao, magkalat ng chismis at manira, ay may legal na pananagutan. Shu Qinghe, bilang isang scammer, ang psikolohikal mong lakas, matibay talaga. Kahit ang alumni ng Y University ay nakatayo sa harap mo, pinagkunwari mo pa na hindi kilala. Qinghe ay lumaki sa ibang bansa. Paano siya magkakaroon ng alumni ng Hua University? Chu Qing, dati, dahil ikaw ay maliit na miyembro ng Chu family, pinagbigyan kita. Kung sisiraan mo pa si Qinghe, hindi ako magpapakabait sa'yo. Tita, talagang niloko kayo niya. Siya ay hindi talaga isang socialite. Sa harap ninyo, ang imahe niya bilang dalagang mayaman ay peke lang. Noong nakaraan, kasama Jowang. Pagkatapos ng breakup at paglipat ng paaralan, nag-apply ako para itago ang personal information. Hindi ganun kadali para mahanap ni Chu King. Miss Chu, alam ko, hindi ka makontento na Ginseng ay nagbitiw sa engagement sa'yo at pinili ako bilang fiance. Pero hindi mo dapat kumuha ng kahit sino. Kunwari alumni ko para siraan ako. Ganun pala. Ang pamamaraan ni Miss Chu, Ay napakababa. mga tao, ako talaga ay alumni ni Xu King. Alam ko, noong nakaraan, nagmamakaawa siya sa isang lalaki. At, nagbuntis siya para sa lalaki. At nanganak ng isang anak. Ano, totoo ba yan? Nagkaanak na si Xu Qinghe, nagbuntis bago ikasal. Ang hindi pa kasal na binibini ng Zhu family. May anak sa labas. Sabi mo. Grabe naman yan. Qinghe, sinabi niya. Totoo ba? Malapit na matapos ang kontrata. May 2 buwan pa. Hindi ako dapat mag-fail sa huli. Siyempre, hindi. Uncle at auntie. Ginseng ang una kong love. Bago ito, wala akong nakarelasyon sa iba. Xu King, magaling ka talaga sa acting.
Para makapag-asawa sa mayaman, gumawa ng peke na identity. Hindi mo pa ako kilala. College classmate. Noong college, ang lalaki na hinahabol mo, nakalimutan mo rin? Napaka-detailed. Hindi totoo yan. Nakalimutan mo. Okay lang, tutulungan kitang mag-recall. Siya ang... lahat. Matatapos na ba? Siya ang... Sino ba siya? Noong araw, si Xu King, yung lalaking campus crush na sunod-sunod sa kanya. Siya pala ang pangalawang anak ng pamilya Zhu. Magsisinungaling at maninira ka sa pamilya namin. Sawa ka na ba sa buhay mo? Ginoong Joe, isang manloloko lang si Xu Qinghe. Bakit mo siya pinagtatakpan? Kung manloloko siya o hindi ba't alam ko? Kung gayon, sabihin mo nga. Ano ang pangalan ng lalaking iyon? Kapag may isang salita kang mali, ang walang kwentang dilang iyan, huwag mo nang asahan pang makuha pa. Magsalita ka. Ang pangalawang anak ng pamilya Zhu ay isa sa mga pinakamakapangyarihan sa Maynila. Hindi ko talaga siya pwedeng saktan. Anong nangyayari? Bakit tumigil na? Nga, baka naman. Wala talagang taong iyon. Peke lang talaga ito. Binibining Chu. Alam kong dahil sa pagkansela ng kasunduan ninyo ni Jinxing, ay hindi ka pa rin makalimot. Pero hindi mo naman dapat, sa harap ng lahat ng tao, ay siraan ako ng ganito. Ang reputasyon ko ay hindi mahalaga. Pero ang ginagawa mo, saan mo inilalagay? Ang reputasyon ng pamilya Zhu. Xu Qinghe, ang dila mo talaga, ang talem. Ikaw talaga ang may kasalanan. Tama na. Mga tauhan. Itong babaeng ito na nagsisinungaling at naninira sa pamilya namin, palayasin. Mula ngayon, kung saan may pamilya Joe, ang mga miyembro ng pamilya Chu ay hindi papayag ang pumasok. Hatakin palabas. Tita, ako, bitawan niyo ako. Totoo lahat ng sinasabi ko. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Qinghe, naniniwala ako sa'yo. Nahiya ka ngayon dahil sa akin. Ayos lang po ako, tita. Biglaan lang, na may nagsinungaling tungkol sa akin ng walang dahilan. Kaya medyo napagod lang ako. Sige, umuwi ka muna at magpahinga. Zhu Wang, Nasaan na ang anak natin? Nasaan siya? walang anak. Pinatay ko ang anak noon. Ano? Zhu Wang, 20 lang ako noon. Mahirap lang ako sa paningin ninyo. Kahit 1 piso, hati sa 2. Sa tingin mo, kaya ko. Buhayin ang anak. Tama ang ginawa mo. Ang lalaking iyon walang puso. Hanggang ngayon, hindi siya tumitigil sa paghabol sa iyo. Ayaw lang niyang tanggapin na siya ang iniwan noon. Kung alam niya ang pagkakaroon ng Huan-Huan, gagamitin niya si Huan-Huan para ipaghiganti siya sa iyo. Hindi ko siya papayagang malaman ang pagkakaroon ng Huan-Huan. Zhou Xiao. Ito ang medical record sa computer. Noon, si MS Tzu, nag-book talaga para sa abortion. Pero ang computer system noon, parang may problema. Ang mga susunod na record ng pasyente, hindi na mahanap. Zhu Wang,
20 lang ako noon. Mahirap lang ako sa paningin ninyo. Kahit 1 piso, hati sa 2. Sa tingin mo kaya ko, buhayin ang anak. Kung noon ko siya natagpuan, binigyan ko siya ng sapat na seguridad. Magpipili ba siya, iwan ang anak? Sorry, sir. Ang batang ito, bakit parang pamilyar siya? Para sa'yo. Salamat po, Tito. Hindi lang gwapo si Tito, mabuti pa ang puso. Ito pong bulaklak ay para sa inyo. Sana po ay maging masaya kayo. Paalam na po, Tito. Kung noon pa man, kung nabubuhay pa yung bata. Malamang ganyan na rin siya kalaki ngayon. Juan Juan. Juan Juan. Malamang naglalaro na naman ng patago si Juan Juan. Huwag kang mag-alala. Malakas ang hangin sa labas. Kailangan nating hanapin siya agad. Nanay! Nanay! Hindi iyan ang ex mong manyakis. Bilis, dalhin mo si Juan Juan sa bahay. CJ. Baby, saan ka na naman pumunta? Tara na, sumama ka sa akin sa ward. Ano ba iniisip ko? Kanina lang. Naipagtanto ko na ang batang babae ay anak ko at Sukinhe. Babalik ka agad ang mama. Kakaiba, ang mama at ang lalaki. Ano ba talaga ang relasyon nila? Tara na. Bakit ka nasa ospital? Nagpapa-check up lang ako. Zhu Wang, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Suking. Noong ginawa mo ang abortion, natakot ka ba? Takot lang yon noong mga panahong yon. Tapos na yon. Ngayon, nobya na ako ng kuya mo. Ate mo na ako. Kumilos ka ng naaayon. Hindi. Ikaw ang nobya ko. Zhu Wang. 7 taon na tayong hiwalay. Hindi mo ba narinig yung kasabihan? Ang isang disenteng ex, dapat hindi na muling magkita pa. Pakiusap. Huwag mo na akong gambalain. Pwede ba? Ganoon ba ako kasuklam-suklam sa'yo? Suking. Maliban na lang kung mamatay ako. Kung hindi, sa buong buhay ko. Magkakabit-kabit tayo. Tumigil ka. Nasa opisina ka na naman, nagtatrabaho. Simula nung araw ng party, masama na ang pakiramdam ni Chinghe. Nasa ospital siya ngayon. Bilang nobyo niya. Nag-alala ka ba sa kanya? Sige na, alagaan mo siya. Kasosyo ko lang si Chinghe sa kontrata. At malayo ang pamilya niya, nasa ibang bansa. Oo, nalingat ako sa kanya. Pupunta na ako. Bilisin mo.
Sa wakas, nakatulog na, ang batang to. Hindi ko alam kung ano nang nangyayari. Kay King He. Pasensya na. Ikaw nga talaga. Nian-nian. Sa wakas, nakita na kita. Kuya. Pasensya na. Ako ang may kasalanan. Sorry. Nian-nian. Kung hindi dahil sa akin na nagpumilit, Naanyayahan si kuya na sumama sa amin sa dagat. Hindi sana siya namatay para iligtas ako. Tayo na lang kaya maghiwalay. Ito, aksidente lang yun. pero kapag kasama kita, naaalala ko ang pagkamatay ni kuya. Ang sakit. Pakiusap. Huwag ka nang muling magpakita sa harap ko. Zhou Jinxing. Hiwalay na tayo. Pinangakuan mo ako noon, na habang buhay, hindi ka na muling lalapit sa akin. Nian-nian. Ilang taon kitang hinanap. Kaysa hindi kita makita, mas gugustuhin ko pang, noong aksidente 8 taon na ang nakalipas. Ako ang namatay sa dagat, hindi ang kuya mo. Zhou Jinxing. Hindi ko talaga alam kung paano kita haharapin. Nian-nian. Huwag kang umalis. Mas gugustuhin kong galit ka sa akin. Kaysa naman, patuloy kang magtago sa akin. Kuya. Di ba yung babae na yon, ang nanay ng maliit na batang babae kanina? Siya ang white moonlight ni kuya. Ang tagal na noon. Ngayon, hindi ako sinasadya na umiiwas sa'yo. May asawa na ako. Ano? Anong sinabi mo? Sabi ko, may asawa na ako. May anak na akong babae ngayon. May sakit ang bata. Nakaratay ngayon sa kama ng ospital. Nandito ako sa ospital para alagaan siya. Gigising na ang anak ko. Kailangan ko nang pumasok. Sa puso mo, hindi mo pa rin siya kayang bitawan. Hindi na tayo pwede. Kanina, sinabi ko sa kanya na si Juan Juan ang anak ko. Alam na niyang may asawa na ako. Mula ngayon, malamang hindi na siya muling magpapakita. Ginoo. Ginoo. Naku, mula nang umuwi galing ospital, tuloy-tuloy ang pag-inom mo. 3 bote na iyan. Hindi ka na talaga pwedeng uminom pa. Ginoo. Aling Wong. Ako na ang bahala kay kuya. Umalis ka muna. Sige, Ginoo. CJ. Bigyan mo ako. Kuya, bilang lalaki. Kapag may problema, ang pag-inom para makalimot ay walang kwentang solusyon. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Tutulungan kitang mag-isip ng solusyon. May asawa na siya. May anak pang babae. Sa pagitan namin. Wala nang pag-asa. Kuya, sa mga kabataan ngayon, ang uso ay ang magpakumbaba para sa pag-ibig. Suportado kita na agawin at iwi si ate. Kalokohan yan. Ang aming pamilya, ang Joe. Palaging mahigpit ang aming pamantayan. At pinakamahalaga sa amin ang paggalang. Bilang panganay na anak ng pamilyang Joe, ang banata o tagapagmana. Paano ko naman magagawa na maging isang taong sisira sa pagsasama ng iba? Talagang hindi pwede.
Talagang imposible. Bakit ka nandito na naman? Sabi na sa'yo, huwag ka nang magpakita sa harap ko. Ako. Hoy, nian-nian. Zhou Jinxing. Ngayon ako ay isang babaeng may asawa na. Alam ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Ha? Pangalawang Ginoo, tama nga ang hinala ninyo. Pumunta ng ospital ngayon si Ginoong Zhu Jinxing. Siyempre, kilalang kilala ko ang kuya ko. Kahit natahimik at seryoso siya, kapag may napagpasyahan na siya, hindi niya ito bibitawan kahit mamatay pa siya. Hindi ba't ganoon din po kayo, Pangalawang Ginoo? Hindi ako pareho sa kanya. Ang kuya ko kasi, masyadong mataas ang moralidad. Kung ipapagawa sa kanyang maging kabit, malamang hindi niya alam kung paano. Ngunit pagdating sa ganoong bagay, marami akong lakas at paraan. Kuhanan mo ng litrato, si Zhu Jinxing at yung babae, na magkasama, at ipadala mo sa akin. Sinabi ng doktor kaninang umaga, kailangan nang magpa-schedule para kay Juan ng heart transplant surgery sa lalong madaling panahon. Hindi ko alam kung si Zhu Jinxing ay nakahanap na ng matching heart source. Tumatawa ng ganyan. Parang may mali sa gamot niya ngayon. Ang pagbalik ni Maam, ay para hanapin si Sir. Ay, sayang naman. Sa wakas, nakita na ni Sir ang kanyang liwanag ng buwan. Kaninang umaga, bago pa mag-umaga, nagtagpo na silang dalawa. Hindi ka naniniwala, Maam. Dahil hindi pa siya nakakauwi. Maghihintay ako hanggang sa makauwi siya. Siya ang nobyo mo, nasa labas siya, nakikita ng lihim sa ibang babae, ni hindi ka man lang nagagalit. Hindi talaga ako galit. Basta alam niyang umuwi, ayos na yon. Noong araw, iginagalang kita. Ngunit ikaw ay napakalupit sa akin. Bakit kay Zhu Jinxing ay napakabait mo? Siyempre, dahil mas nararapat siya kaysa sa iyo. Ngayon, ang kanyang puso ay nakalaan na lamang sa babae sa labas. Mas karapat dapat siya kaysa sa akin. Hoy, Tsukinghe, hindi ka talaga naniniwala, no? Ngayon din, ipapakita ko sa iyo ang litrato nila, niya at ng kanyang liwanag ng buwan. Sabi ko na wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung mahal niya ako o hindi. Basta ang kasama niya, ako lang. Hindi si Suking. Suking, malapit ka nang, iwan ni Zhu Jinxing. Sasabihin ko sa'yo, pagdating ng panahon, kahit umiyak ka at magmakaawa sakin, hindi kita patatawarin. Nian-nian. Nitong mga nakaraang taon, kamusta ka naman? Huwag kang mag-alala. Nagkasakit at na-hospital ang batang ito. Nasaan ang tatay ng bata? Yung ex-boyfriend ni King Hinagago. Patay na. Nitong mga taon, ikaw lang ang nagpalaki sa bata? Zhou Jinxing. Anong ekspresyon ng mukha yan? Hindi ko kailangan ang awa mo. Mabuti naman ang buhay ko. May mga kaibigan akong tumutulong sa akin. Zhou Jinxing. Pagkalipas ng napakaraming taon, dapat ikakasal ka na rin, di ba? Wala. Ako. Ginoo, pinahanap kayo ng ginang. Nakapili na siya ng ilang petsa para sa kasal. At pinapauwi ka niya agad para pag-usapan. Malapit ka na palang ikasal. Maligayang bati. Matagal na akong nasa labas. Kailangan ko nang pumasok. Nian-nian. Ninang, anong nangyari sa'yo? Mukhang malungkot ka. Hindi malungkot ang ninang mo. Ninang, hindi dapat nagsisinungaling ang mabuting bata. Chinghe, sakto, pababa ka pa lang. Hahanapin sana kita. Tara, umupo ka. Chinghe, kahapon, kumonsulta ako sa isang master. Pinili niya ang isang napakagandang araw. Sabi ng master, sa makalawa ay mainam na araw para ikasal. Ano sa palagay mo? Malapit na akong magtagumpay. Juan, malapit nang mailigtas ni nanay. Tita,
ang bagay na ito, nakausap na po ba ninyo si Jinxing tungkol dito? Narinig ko kasi, marami siyang ginagawa sa kumpanya ngayon. Baka wala siyang oras. Huwag kang mag-alala dyan. Tinawagan ko na siya, at pinauwi ko na. Gaano man kahalaga ang trabaho sa kumpanya, hindi ito katumbas ng kahalagahan ng kasal ninyo. Ma'am. Nandito na si Ms. Chu. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome sa bahay namin. Ikaw na ang lumabas ng kusa, o ipapapalayas kita. Tita, pumunta ako ngayon, para humingi ng paumanhin sa inyo. Kasalanan ko ang lahat noon. Nagalit kayo at ni Tito. Pero pakiusap, tita. Dahil magkaibigan ang pamilya Chu, at pamilya Joe mula pa noon. Huwag ninyong putulin ang negosyo sa pamilya namin. Ang dapat mong hingan ng tawad, ay si Chinghe. Ate, kasalanan ko ang lahat. Dahil sobra akong nagkagusto, kay Kuya Jinxing. Kaya nagawa ko ang mga nakakahiyang bagay sa iyo. Paumanhin. Chinghe, siya ay galing sa isang pamilya ng mga edukado at may pinag-aralan. Paano mo naiisip na peke ang kanyang pagkatao? Kahit nasabay kayong lumaki ni Jinxing. Pero si Jinxing, mula pagkabata ay itinuring ka na niyang kapatid. Ang pag-aasawa, nakadepende sa tadhana. Tama po kayo, tita. Mula ngayon, palagi ko siyang ituturing bilang kuya. Ate, galit ka pa rin ba sa akin? Ate, galit ka pa ba sa akin? Ano ba talaga ang balak niya? Siyempre naman hindi. Kahit si tita ay hindi na nagdaramdam. Ang ganitong maliit na bagay, hindi ko naman iyon iisipin. Array. Ikaw talagang bata ito. Napakabuti ng iyong kalooban. Sa makalawa, plano kong ipagdiwang ang kasal ni Joe Jinxing at Chinghe. Sa araw na iyon, sama-sama kayong pumunta ng mga magulang mo. Magpapakasal kayo ni Kuya Jinxing. Ang babaeng ito na si Shu Chinghe, bakit siya napakaswerte? Sige. Ito ay isang masayang pangyayari na mag-iingay sa buong Jingzhou. Tiyak na pupunta ako. Talaga bang pakakasalan mo siya? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sagutin mo ang tanong ko. Talaga bang pakakasalan mo si Xi Jinping? Su King. Alam mo ba, na nitong mga nakaraang araw, hindi talaga pumapasok sa opisina si Xi Jinping. Palagi siyang kasama ang kanyang puting liwanag. Wala ka sa puso niya. Kung kayo ay magsasama, hindi kayo magiging masaya. Decision ko iyon. Alam mo namang, ang pakikipagrelasyon niya sa'yo, ay para lang, iwasan ang arranged marriage kay Chu King. Peke ang identidad mo. Artista lang ang tatay mo. Su King, gusto mo bang makipagsama sa isang lalaki, na hindi ka mahal, sa buong buhay mo? Artista lang pala yung propesor. Tama nga ang hinala ko noon. Ang babaeng ito na si Shu Chinghe. Hindi lang nagpapanggap na socialite, niloko pa ang panganay na Joe. Patago pang nanlalandi sa pangalawang Joe. Sa kasal bukas, tiyak na ibubulusok kita, mula sa alapaap, papunta sa impyerno. Humanap ka ng artista para sa akin. Ang totoo kong pagkatao, ikaw lang ang nakakaalam. Kung gagamitin mo ito para maghiganti, at sirain ang pangalan ko, sa mataas na lipunan, wala akong magagawa. Paano ko naman papayagan na mapulaan ka at masira ang pangalan mo? Mukhang wala na akong choice kundi simulan sa aking mabuting kuya. Nasaan si nanay? Siyempre, pumunta para ayusin ang kasal mo. Kuya, talaga bang magpapakasal ka? 8 taon na ang nakalipas. Ikaw at ang minamahal mo ay pinaghiwalay. Ngayon lang natin sila natagpuan. Mag-ina sila nasa ospital at walang katiyakan. Ito na ang perpektong pagkakataon para makialam ka at muling magkasama. Pero ayokong maging pabigat sa kanila. Ang paghahanap ng tunay na pag-ibig, pabigat ba yon? O talagang susunod ka? Sa gusto ni nanay. At pakakasalan si Ms. Xu.
Kuya, walang kwenta ang pagpipigil sa sarili. Kapag tunay na pag-ibig ang hinahabol, kailangan pursigido at tuloy-tuloy ang laban. Kuya, may mga tao. Kapag nakaligtaan, panghabang buhay na. Hindi ko kailanman inisip na bitawan siya. Ang pwesto bilang Mrs. Joe. Sa buong buhay ko, wala nang ibang babae. Ang makakaupo roon kundi siya. Umuwi ka na. Naayos ko na ang mga preparasyon para sa kasalan. Maya-maya, may darating na modista dito para magsukat ng kasal na damit para sa iyo at kay Chinghe. Nanay. Gusto kong kanselahin. Ang kasal kay Chinghe. Ano ibig mong sabihin? Sa wakas, nakita ko na ulit siya. Joe Jinkseng, nababaliw ka na ba? Noon, aksidente lang ang pagkamatay ng kapatid niya at wala kang kinalaman doon. Pero ang mga magulang niya, ipinataw nila ang kasalanan yun sa iyo at ginawang panakot para bang dalawang sekim na parasito. Ganito na ang sitwasyon. Gusto mo pa ring makipagbalikan sa kanya. 7 taon ko siyang hinanap, 7 buong taon. Sa pagkakataong ito, ano man ang mangyari, hindi na tayo maghihiwalay. Maliban na lang kung mamatay ako. Hindi ko kayang tiisin na masira ang buhay ng anak ko dahil sa isang babae. Ang kasal kay Chinghe. Kailangan mong dumalo. Malapit na ang tamang oras. Ang turentadong ito, bakit hindi pa dumarating? Kumalma ka, kakatapos lang tumawag, papunta na siya. Hoy, Jinkseng, halika rito. Nilaktawan ko na ang mga naunang proseso. Simulan na natin agad ang seremonya ng kasal. Bilis. Walang saysay ang pagpipigil at pagsunod sa tuntunin. Kailangang pursigido ka sa paghahanap ng tunay na pag-ibig, patuloy na lumaban. Ang ilang mga tao. Kapag nakalimutan mo habang buhay na. Ang kontrata ko at Chinghe, kailangang matapos na dito. Dapat matapos na ang lahat. Aking mabuting kuya, huwag mo sana akong bigin. Kung hindi, ako mismo ang agaw sa kasal sa harap ng lahat. Mga ginang at ginoo. Ang kasal na ito ngayong araw. Kuya Jinkseng, sandali lang. Tito, tita, Kuya Jinkseng, bago magsimula ang seremonya ng kasal, may isang tao na kailangan ninyong makita. Pasulungin. Hoy, ano ba ang ginagawa niyo? Hindi, bitawan niyo ako. Hoy, aray kayo. Aray, bitawan niyo ako. Ang trabaho ko ngayon ay tagapagpasigla lang sa labas. Extra, bakit mo ako dinadala sa bulwagan? Ano ba? Sue. Binibining Sue, kamag-anak. Hindi ikaw. Isa ka palang artista. King, ano ang nangyari? Dati sinabi mo, ang tatay mo ay profesor sa universidad. Paano naging artista? Sir, ma'am. Ang Shu Chinghe, mula sa simula ay nagpapanggap na mayaman. Nagpapanggap na mayaman. Totoo ba? Dinala ni MS Chu, ang peking tatay niya. Totoo talaga yan. Dati, talagang naloko ako, ng kanyang magalang at maayos na pag-ugali. Ang babae, ay isang manloloko. Second young master, sa totoo lang, ang pagkakita sa tunay na mukha ng Shu Chinghe ngayon, ay dahil sa tulong mo. Kung hindi dahil sa araw na, nakita kong niligawan ni Shu Chinghe, ang second young master sa lihim, at sinabi mo, ang paghanap niya ng artista, para magpanggap bilang tatay niya. Hanggang ngayon, naloloko pa rin tayo. Ang babae na Xu Qinghe, hindi lang nagpapanggap na mayaman, at niloko ang first young master ng Zhu. Pati sa lihim, niligawan ang second young master ng Zhu. Talagang walang pagpapahalaga, walang moralidad. Peke ang pagkakakilanlan, peke ang tatay, ang babae, ay tunay na manloloko. Nagtiwala ako sa'yo, kahit ang tradisyonal na bracelet para sa asawa ng Joe ay ibinigay ko sa'yo. Pero nagpapanggap ka pala bilang mayaman, at niloko kami. Dati, akala ko ikaw ay isang magalang at maayos na babae. Ikaw, ginawa mo ang bagay na ikinahihiya ng pamilya Zhu. Pasensya na po. Hindi siya ang ikinahihiya ng Zhu. Ako ang nandigaw at naghabol sa kanya.
Dahil siya ay ang taong mahal ko. Ano? Ano ang sinabi mo? Nanay, tatay. Hindi ko talaga kayang panoorin ng walang magawa. Napapakasalan siya ni kuya. Sigsu King. Ang babae na gusto kong pakasalan. Manang. Kamukha mo. Ang ex-girlfriend ko, kung scammer ba siya o hindi, hindi ko pa alam. Sige, sabihin mo nga. Ano ang pangalan ng lalaking yon? Kung mali kahit isang salita, wala nang silbi ang dila mo at hindi mo na ito kailangan. Zhu Wang. Hindi ka pa ba nagsasawa? Sa buong buhay ko, Sigsu King he. Kahit kanino ako magpakasal, hindi sa iyo. King, Hoy, ikaw naman. Ay nako. Nahayag ang pagiging pek kong socialite. Nawala ng bisa ang kontrata. Paano na ang operasyon sa pagpapalit ng puso ni Juan Juan? King, Huwag mo na akong sundan. Zhu Wang, ano ba talaga ang pinagpapanggap mo? Nakita mo ang pagiging pek kong socialite ay nahayag. Ngayon, sa puso mo, dapat masayang-masaya ka na, di ba? masaya nga, dahil hindi ka naging manang ko. Siyempre masaya ako. Nangako na dati si Zhu Jingxing. Natutulungan niyang humanap ng puso para kay Juan Juan. Ikaw ang pumutol sa kanyang pag-asa. King, huwag kang umalis. Materialista ka. Gusto mong maging asawa ng pamilya Zhou. Hindi lang ang pagpapakasal, kay Zhu Jingxing ang tanging paraan. Kung pera at posisyon ang gusto mo, pwede kitang bigyan ng 10 beses o 100 beses pa. Pwede bang tingnan mo naman ako? Huwag mo akong pilitin na kamuhian kita. King, nakita ko ang mensahe mo sa WeChat na sinend mo. Ang original plan ay nabigo. Paano ang heart transplant surgery ni Juan Juan? Anong gagawin? Juan Juan ay hindi dapat magkaroon ng problema. Pupunta ako para humingi ng tulong sa AAZU. Kahit anong kapalit, gagawin ko para humingi sa kanya, para tulungan si Juan Juan na makahanap ng compatible heart source. King, alam kong worried ka para sa Juan Juan. Pero ang kondisyon mo ngayon ay nangangailangan ng pahinga. Ako ang mag-aalaga sa Juan Juan. Kapag nakapahinga ka na, samahan kita para puntahan ang ABZ. Isa plus isa ay 2. 1 plus 2 ay 3. 2 plus 3 ay 5. 1-1. Maglaro ka muna mag-isa. Papasok ako mamaya para makipaglaro sa'yo. Okay. Zhu Jingxing, ikaw na mag-aasawa na, iniwan mo ang iyong nobya para samahan ang anak ng ex mo. Tama ba yon? Niyan. Hindi ako mag-aasawa. Ikaw pa rin ang mahal ko, sa buong buhay ko. Maliban sa'yo, hindi ako magpapakasal sa iba. Anong ibig mong sabihin? Noon, sinabi ng katulong mo. Wala talaga akong nobya. Ang babaeng yun at ako, puro pakikipagtulungan lang. Siya ang kontratang nobya ko para iwasan ang arranged marriage. At ngayon, ang kasunduan namin, tapos na rin. Pakikipagtulungan? Kontratang nobya? Hindi naman siguro ganun kasimple. Niyan. Alam kong napakahirap na mag-isa mong pinalaki si Wanwan sa mga nakaraang taon. Gusto kong maging ama niya. Sabay natin siyang palakihin. Pwede ba? Hindi papayag ang magulang mo. Basta magtiwala ka sa akin. Kayang-kaya ko ang lahat ng problema. Ako, Hala, inatake ang bata. Kailangan operahan agad. Juan Juan, Nandito na si Mama. kapit lang. Walang mangyayari sa'yo. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Si Chingy ang nanay ni Wanwan. Ginoong Zhou, ipapaliwanag ko mamaya. King, walang mangyayari kay Juan Juan. Kailangan na. Dapat operahan na agad.
Bilis. Niyan yan. Si Chinye ang best friend mo. Si Wanwan ang anak niya, di ba? Si Ginoong Zhou ang ex-boyfriend mo. Baka naman. Siya ba yung taong ipinakilala sa'yo? Ginoong Zhou. Pasensya na. Dati, para lang maligtas ang anak ko, nagkunwari akong mayaman. Nilinlang kita. Ituturing mo na lang na breach of contract. Kung gusto mong habulin ako, babayaran ko ang lahat ayon sa kontrata. Pero ngayon, pwede bang makiusap ako? Tulungan mo ang anak ko. King. Hoy, King. MS, Shu, hindi mo kailangan gawin yan. Alam kong nung mga panahong iyon, wala ka ring magawa. Pero, nagawa mo ng pigilan ang pag-aayos ng kasal sa pamilya Cho para sa akin. Natupad na rin ang layunin ko. Seseryosohin ko ang kontrata at ibabayad ko ang natitirang halaga sa iyo. Tungkol naman sa operasyon ni Wanwan, huwag kang mag-alala. Isa pa, maghahanap ako agad para sa kanya ng bagay na puso na tugma sa kanya. Salamat. Yung huling medical records na ipinadala ko sa iyo, hanapin agad ang bagay na puso para sa bata. Maria, Halika rito. ano yun, ma? Ano yon? Ngayon, ang buong pamilya natin ay naging katatawanan sa Jingzhou. Pero araw-araw kang tumatakbo sa ospital para samahan ang ex-girlfriend mo. HMP. Noon, nangako siya sa akin na pagkatapos kayong maghiwalay, habang buhay, hindi na siya lalapit sa iyo. Anong sinasabi mo? Ikaw pala ang nagtaboy kay Wen Ian palayo sa akin. Kaya pala nitong mga nakaraang taon, palagi siyang umiiwas sa akin. Ayaw niya talagang tanggapin ako. Para naman sa ikabubuti mo yon. Kasama ang mga magulang niya, yung dalawang parasito. Kung magkakasama kayo, hindi ka magiging masaya. Kung wala si Wen Ian, hindi ako magiging masaya. Maria, nitong mga nakaraang taon, si Wen Ian lang ang nasa puso ko. Kung hindi dahil sa inyo noon, kung hindi ninyo siya pinalayas, hindi rin ako makikipag-ayos ng kasal. Para humanap ng kontratang fiancé. Ikaw. Anong kontratang fiance? Ang ibig mong sabihin, kayo ni Tsukinghe. Simula pa lang, kontrata lang ang relasyon nyo. Tama. Magkaibigan siya ni Wen Ian. At yung bata, hindi kay Wen Ian. Kay Chinghe. Nagpanggap siyang socialite para makipagtulungan sa akin. Ay para lang, mapagamot ang anak niya. Anak, Kailan siya nagkaanak? Anak niya kanino? anak, Zhu Wang. Noon, 20 lang ako. Isang mahirap na estudyante sa paningin ninyo. Isang pisong pera, hinahati ko pa sa 2. Sa tingin mo ba, kaya kong buhayin ang isang bata? kaya noong mga panahong iyon, hindi niya pinatanggal ang bata. Anak ko yon. Ano? Ako. May apo na ako. Ching! Doktor ang nagsabi, ang donor ng puso ay na matagumpay na tumugma sa Huan-Huan. Huan-Huan ay maaaring magkaroon na ng operasyon sa paglipat ng puso. Huwag kang masyadong mag-alala, Huan-Huan ay gagaling na agad. Niyan, napakahirap ng mga araw na ito para sa iyo. Ikaw ang nag-alaga sa Huan-Huan sa ospital. Umuwi ka muna ngayon, ako na ang magbabantay sa kanya dito. CJ, kung mayroon kang anumang bagay, magpadala ka ng mensahe sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Huan-Huan ang anak ko. Karapat-dapat ka ba? Hindi ako magpapakasal. Kung magkakaroon ng anak, ipapaterminate ko. Kapag ipinanganak, papatayin ko. Nalimutan mo ba ang lahat? Meng Zhou, ang girlfriend mo sa slums. Kung siya ay magbuntis, magpapakasal ka ba sa kanya? Hindi ako magpapakasal. Kung magkakaroon ng anak, ipapaterminate ko. Kapag ipinanganak, papatayin ko. Noon pala, narinig mo ang mga ito, kaya mo ako hiniwalayan. Ano pa ba? Gamitin ang bata para umangat. Kung ganon, ang anak kong babae, mabubuhay pa kaya hanggang ngayon? Hindi ganon, Kinghe.
Ang mga salitang yon, hindi yon ang totoo kong intensyon noon. Paano ko naman magagawa na tanggihan ang sarili kong anak? Tama na. Ngayon, 7 taon na ang nakalipas. Ang paliwanag mo, wala nang saysay. Zhu Wang, ang pagitan natin, matagal nang tapos. Hindi pa tapos. Su King, noon wala akong kaalam-alam. Bigla-bigla mo na lang akong iniwan, at nawala ka ng 7 taon. Ngayong nahirapan akong matagpuan ka. Huwag mo nang isipin na iwanan mo ulit ako. King, ako ang nagkamali. Dapat naisip ko noon pa, sa ugali mo, paano ka magiging materialista? Para sa pera. Magpapanggap na socialite at pakakasalan ang kuya ko, napaka-immature ko noon, kung alam ko lang na ang mga salitang yon. Ay masasaktan ka ng todo, hindi ko gagamitin ang paraang yon, para labanan ang pamilya ko. Anong sinasabi mo? Noon, pagkatapos pilitin ng mga magulang ko, naiwan ng kapatid ko si Wenyan, hindi na siya nakarecover. Nag-alala ang mga magulang ko na baka sundan ko ang yapak ng kuya ko, kaya laging binabantayan ang love life ko. Pero ayaw kong hayaan silang pilitin kang iwan ako, kaya kinunan ko ang videong yon, pero hindi ko inaasahan na makikita mo. King, mahal na mahal talaga kita. Kung alam ko lang, nabuntis ka noon kay Juan Juan. Agad-agad kitang pakakasalan. Hindi ko hahayaang magdusa, kahit kailanman kayong mag-ina. Papa! Ako to, Juan Juan. Ako si tatay. Ikaw si tatay? Eh bakit nitong mga nakaraang taon hindi ka namin nakasama? Dahil tanga ang tatay mo. Noon, gusto kong itago si mama sa tabi ko. Gumamit ako ng napakatangang paraan. Kaya nagkaintindihan si mama na ako'y isang masamang tao. Pasensya na, Juan Juan. Ang tanga-tanga ko talaga. At ngayon lang ako nakarating. Kapag nagkamali si Juan Juan, sinasabihan ako ni Mama ng mahinahon kung ano ang mali ko. Itinuturo niya sa akin kung paano ito itatama. Mama, pwedeng turuan mo rin si tatay? Pasensya na. King. Hindi ako gaanong mature sa pagharap noon. Naiintindihan ko. Ang galit mo sa akin nitong mga nakaraang taon. Pasensya na. Pangako, sa susunod, susundin ko lahat ng sasabihin mo. Pwede bang, bigyan mo ako ng pagkakataong magbago? Una, sabihin mo sa akin. Ang tungkol sa relasyon, ni Nian at ng kuya mo. Ganun pala. Alam ko lang, sa mga nakaraang taon, hindi pa rin siya makalimot kay Ginoong Zhu. Hindi ko inakala na mayroon pala silang ganong klaseng nakaraan. Ang kuya ko sa mga taong ito, hindi kailanman nakalimot kay Wenyan at patuloy siyang naghahanap sa kanya. Ngayong pagkakataon, malinaw niyang sinabi sa pamilya na magkakasama sila. Mabait na tao si Ginoong Zhu, at sa mga nakaraang taon, mahal na mahal pa rin siya ni Nian. Kung magkakahiwalay lang sila ng ganito, magiging malaking pagsisisi sa huli. Gusto mo silang pag-isahin? Ayokong magsisi si Nian balang araw. Hindi lang siya ang matalik kong kaibigan. Ninang din siya ng anak ko. At higit sa lahat, kapamilya ko siya. Nais ko lang na mahanap niya ang tunay na kaligayahan. CJ, susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Ngayong pagkakataon, tutulungan natin ang ating tahimik na kuya. Ano nang ginagawa mo rito? Ayon kay King He, si Juan Juan ay sumasailalim sa heart transplant surgery. Nasaan si King He? Pinapasabi sa'yo ni Chinghe na tapos na ang pre-operative check-up ng bata. Tapos na. Mataas ang chance ng success ng operasyon. Huwag kang mag-alala. Siya. Sina Chinghe at kapatid ko, ang may pakanan nito. Alam ko na ang lahat. Noon, umalis ka sa akin para hindi ako maapektuhan ng mga magulang mo. Pero, naipaliwanag ko na sa kanila, alam na nila na nagkamali sila noon. Alam kong maraming taon ang nasayang sa puso mo. Natural lang na may pag-aalinlangan. Pero okay lang, maghihintay ako. Hanggang sa handa ka na. Zhu Jinxing, hindi mo na kailangang maghintay pa.
Mahal, hanggang saan na sila? Sino ang asawa mo? Ikaw ang asawa ko. Mahal, 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 mahal. Tumahimik ka. Ano nga ba? Yung kuya kong mabait, dapat matuto sakin. Dapat makapal ang mukha para maging asawa. Tama ba? Mga pangharas lang yung mga paraan mo. Ah, mahal. Aray, 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 aray. Ay. Hindi ko inaasahan. Araw-gabi kong hinintay. At ngayong taon, mayroon na talaga akong apo na babae. Nga, Ayon kay Chinghe, matagumpay ang operasyon ni Wanwan. At tuluyan na siyang gumaling. mabuti. Ay, bakit hindi pa dumarating ang dalawang mag-asawa? Kakatingin mo lang sa labas. Bakit ka nagmamadali? Hindi ba't sabik na akong makita sila? Sa tingin mo, magkakagalit kaya si Wen Ian? Sa akin dahil, pinaghiwalay ko sila ni Jinxing noon. Siyempre hindi. Naayos na ang lahat. Nang hindi pagkakaunawaan ngayon. At saka noon, para kay Jinsing naman yon, mabait na bata si Wen yan. May intindihan niya yan. Lolo, Lola! Ay, dumating na sila. Dumating na sila. Lolo, Lola! Ay, aking munting apo. Ay, apo kong babae. Sa wakas nakauwi ka na. Hala, bilisin mo. Ito ang pulang sober, para sa iyo mula kay Lola, kahit na malapit nang matapos. Ang bagong taon, ang pulang sober ay nakakatanggal pa rin ng masamang espiritu at nagbibigay ng proteksyon. Ito naman ang pulang sobre, na inihanda ni Lolo para sa'yo. Tanggapin mo. Salamat, Lolo at Lola. Pa, Maria. Tito, tita. Hindi ko inakala, sa kabila ng hiwalayan, at pagbabalikan, nagkatuluyan pa rin kayo. Pa! Mali ang sinabi mo, hindi naman kami naghiwalay, ng aming mga unang pag-ibig, ang tawag doon. Pagsubok na pinagdaanan hanggang sa magtagumpay. At ngayong magkakasama na kayong maghahanda ng kasal, hindi ba dapat magbago na ang tawag sa inyo ng dalawang manugang? Pa, ma, Bilisin nyo. Regalo para sa pagbabago ng tawag. salamat. Halika, aking munting apo. Yakapin ka ni Lolo.